Kasama po natin ang acting director ng PNP Forensic Group. Ukol pa rin po dito sa mga buto na nakita po dyan sa may Taal Lake. 1,400 to 2,000 na buto daw ang na-recover po dyan. Ngayon tanungin natin, ito ba ay tinitignan nila na may kaugnayan doon sa mga nawawalang sabungero? Gaano ho ba kaimportante ang isyong ito? Mga kapatid, ito po ay napaka-importante kasi ito ay magiging bahagi ng ebidensya para doon sa prosecution nitong si Atong Ang et al. Ang mga isinasangkot na umano ay mga pangunahing suspect sa pagkawala po ng mga sabungero. Ito ho importante kasi hustisya pinag-uusapan po natin dito at ang kahalagahan po ng tulong ng ating pambansang pulisya. Ito na nga po, kasama natin, kausapin po natin si Police Colonel Pierre Paul Carpio. Magandang umaga po, Colonel. Maupay nga aga sa Manted and Didi Chacha. Maupay man, mano, uswag ikaw, uswag. Good morning po, salamat po sa panahon ngayong umaga, Colonel. Colonel, ito nga po, kumpirmado no, na human remains po talaga ito pong mga nakitang buto dyan sa Taal Lake. At kailan niyo po ito nakita, sir? Ito po ay, Ma'am Deji, ito po ay simula po nung July 10, noong 2025, ay nangolekta na po ang ating whole government approach. Nag-retrieve po tayo ng mga iba-ibang ebidensya doon. Umabot po ito ng halos 2,000 plus. Pero po nakita po natin at na-examine na mga 1,400 lang po ang human bones na nakita. So dun, out of 2,000 pieces, 1,400 ang confirmed na human remains. So ngayon po, sirs, dumadaan na po ito sa examination para malaman natin kung kanino pong mga buto ito at ilang tao ang nagmamay-ari ng buto. Opo, dumadaan po after po ng collection ng ating mga Coast Guard, ibinibigay po ito sa ating tropa doon sa 4A, which is composed of 8 team na DVI. At dito po ay sinisegregate po yung mga bones natin at mga ebidensya na nakukuha. Kasama na rito yung ibang lubid, damit, animal bones or human bones. Itong human bones po ay nakukonfirm po ito dito sa PNP Forensic Group. Dito po sa tinatawag nating Medical Legal Division. Dito sa Medical Legal Division, ini-examine po natin to by gross examination, anthropology, then pagkatapos po magkakaroon po tayo ng radiology, examination or tinatawag nating x-ray. After x-ray po, dadaan din po ito sa odontology. Pagkatapos po ng odontology ay pupunta na po ito sa DNA examinations. Colonel, sabi nyo nga po July 25 pa po kayo naghahanap, ano? Dahil matagal na po o hindi natin alam kung gaano katagal na itong human remains na ito o mga buto na nakita nyo po dyan sa lawa, may gaano po kalaki yung epekto nito doon sa proseso na ginagawa nyo ngayon para malaman natin kung kanino po talagang remains galing ito at gaano pa po katagal bago malaman kung kanino po talaga o sino nagmamay-ari nito? Ito po talaga ay mahabang proseso. Nagsisimula po ito dahil sa mga factors na kinukonsidera ng ating mga experts. Kasama na rito po yung high acidity kasi napakataas po ng sulfuric acid, yung diluted sulfuric acid sa Taal Lake at yung mga minerals kagaya po ng aluminum, sodium at magnesium. Ito po ay talagang hyper acid po ito. Masyadong corrosive po ito na nagkukos po ng tinatawag nating demineralization ng buto or nasisira yung buto. Pangalawa po rito yung tinatawag na hydrolysis kung saan kinakain po yung DNA strands po ng ating mga ebidensya. Pangalawang faktor po rito ay yung matagal na immersion doon sa tubig. Nagkukos po ang water molecules, pumapasok po yun sa buto at nagkakaroon po ng hydrolysis ng mga DNA. At ang pangatlo pong rason po na nakikita rito is yung temperature ng ating Taal Lake. Umaabot po sa 29 to 35 degrees Celsius. Ito pong temperatura na mataas ay nagkakaroon po ng hyperactivity po yung microbial activity.
Kaya nagkakaroon po ng microbiodegeneration po yung ating mga ebidensya. Colonel, Itong tatlo po na ito ay napakalaki ang konsiderasyon kung paano ang strategy at management po ng ating mga forensics. So ngayon po, ang mahirap na parte po rito is yung tinatawag natin po ay DNA. oo. Ang DNA po ay napaka-sensitibo po. At dahil mga buto po ito ang parte ng katawan kung saan napakahirap kumuha ng DNA. At konsiderasyon na rin po yung tinatawag natin kaninang tatlong factors. Ngayon, ang ating DNA ay gumawa po at forensic group ay gumawa po ng estratehiya. Hindi lang po isang site ng isang buto ang kinukuhanan natin. So ginawa po natin is nagkaroon po tayo ng prioritization. Kasi mahal po talaga ang DNA pero binabaliwala po natin yon. Tatlong prioritization po. First priority is the most viable na mayroong DNA. Then pangalawa po, ito po yung parang napakahirap ng maging viable. Pero hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Binibigyan pa rin po natin ng panahon na kuhanan natin ng DNA yung site na ito. Oo. Yung pangatlo po, ito po yung tinatawag na wala nang pag-asa pero may pag-asa pa rin po. Baka mamaya meron tayong mga kaibigan na ahensya or mga laboratorio na kaya pa nilang kumuha ng DNA kahit na ganito po ang kondisyon ng ating buto. Ito po yung collaboration na tinatawag. Mapa-local man o mapa-international. Kasi sa amin po dito sa PNP, gumagamit po tayo ng STR. Ito yung ating method of examination, yung short tandem repeat DNA profiling. Kaya po natin ito kuhanin pero hindi po ito masyadong sensitibo dahil ang method po na ito is para po mabilis kasi marami po kaming kaso. Oo. So mga 3 days lang po kukuha na dapat, lalo na yung paternity or kaya yung mga swab lang. Pero pag ang pinag-uusapan na yung sequencing, dito na tayo pumupunta sa mga research. At ito po ay wala po ang ating PNP dahil hindi po ito naaayon sa aming methodology. Pero mayroon po tayong mga kaibigan kagaya po ng UP or yung sa abroad, pwede nating ipadala. Pero ito po ay third priority after matapos pong ma-examine yung first at saka second na priorities. Sige. Colonel, Ito po ay 1,400 na mga buto po ang ating ini-examine. Yes po, so, Colonel. mga 2,800 kung ito po ito. Sige, siguro Colonel, sa madaling paliwanag po, ang gusto talaga malaman ng tao ngayon, lalo na po ng pamilya nitong missing Sabongeros. So kung ganyang kahaba yung proseso at ang tagal nang nakalubog po sa tubig nitong mga buto, may posibilidad pa po ba talagang may makukuha tayong DNA dyan para ma-cross-match po doon sa profile ng mga nawawalang Sabongero? At gaano po talaga katagal? Will it take years po ba bago po natin malaman kung kanino pong mga buto nagmamay-ari, yan pong mga yan? Ito po ay tuloy-tuloy ang ating examinasyon. Ma'am DJ, ito kasi alam naman po natin na ang isang buto ng isang tao is 240 plus Yes na po. buto. Kaya mahirap po mag-identify, baka mamaya yung parehong buto ay nagkakapareho po. Kaya kailangan talaga tinatawag nating comprehensive results. Pagkatapos po ng lahat, saka po namin ngayon aayusin. Pero yung sinasabi po natin kung may makukuha at makukuha, may makukuha at makukuha pa rin pong DNA. At hindi po tayo titigil hanggat hindi po nakukompleto itong 1,400 at yung mga makukolekta pa po ng ating tropa doon sa Taal Lake ng Coast Guard. In the past po, Colonel, sa mga ganitong pagkakataon, kung meron nang nagawa ang PNP Forensic na kapareho nito pong kaso ng mga missing Sabongero na matagal nang nailubog yung buto sa lawa at yung sinasabi niyo po mga sulfuric acid content and other contents na pwedeng makasira doon po sa remains ng tao. In the past, may nagawa na po ba kayong ganito at gaano po katagal ang inabot ng PNP Forensic bago po nalaman kung sino po ang may-ari ng buto? Ito po talaga, Ma'am DJ, ngayon lang po ito nangyari. At dito pa sa Taal na napakalaki po ng corrosiveness ng character ng ating tubig at napakatagal na pong na-immerse sa tubig yung ating mga ebidensya. Hindi kagaya po ng Marawi ay dry po at nailibing at may intention po tayong kunin so na-preserve ng mabuti yung ating pong iba pang mga
na pagkuhanan ng mga ebidensya na buto man or yung mga ibang organs ay nasa state of decomposition pa lamang. Kung nabubuo po at marami pa pong nakukuha. Dito po ay kakaiba. Nasa Taal Lake, napakataas po ng acidity at mayroon na pong mga study na talagang in this kind of character conditions ng ating tubig of high corrosiveness, especially sulfuric acid at iba pang minerals, ay may research na po na mahirap. At yung immersion po niya ay more than 3 years, 2 years, hindi po natin makuha dahil sa napakatagal ng skeletonized na po talaga. At minsan, pinatawag natin non-viable na talaga. Magaan na yung buto. Wala nang bigat, ibig sabihin nawawala na yung laman, pumapasok na po talaga yung tubig. So nagkakaroon po ng hydrolysis yung ating mga ebidensya. Okay. So, tama po ba yung narinig ko? 3 years po yung inaabot minsan para malaman kung kanino po yung remains? Hindi po, ibig sabihin, ganoon, hindi natin malaman kung gaano katagal naka-immersed Oo, sa tubig. yeah. Okay. So, Colonel, since first time po ito nangyari, no, dahil na rin po dun sa nabanggit ninyo, may mga first time nangyari, so hindi talaga alam kung gaano katagal bago natin ma-figure out kung kanino talaga mga remains ito. Yung partnership po ba ng PNP Forensic sa mga DNA testing firms, halimbawa sa Japan at sa University of the Philippines, magpapabilis po ba ng proseso yon? Actually, ang PNP, ang STR na po ang mabilis. Yung sa UP, tinatawag natin po natin na DNA sequencing, ito po ay for research. At may katagalan ng konti at lalong may kamahalan. At iba sa Japan ay ganoon din po. Kaya lang, ito po ay parte ng ating estratehiya. Ito po yung third priority. First priority is yung viable. Second priority is yung less viable or non-viable. But naniniwala tayo na pwede pang makakuha ng iba pang DNA sa ibang parte ng buto. For example, yung long bones, dito po ay kukuha sa kabilang taas at kukuha pa rin dito sa baba ng mga ebidensya. So, ganun po halos 2 times or 3 times po natin kukuhanan ng site ang isang ebidensya. Opo. Colonel, kasi po siguro pinakamainam, bagamat inyo ho na ipaliwanag kung gaano ka-tedious, kahirap po yung prosesong yan. Opo. Yung balita nung isang araw na para bagang sa mga nakuhang mga buto, wala nagtutugma sa DNA sample nung missing sa Bungeros. Can you clarify that? Totoo ho ba yun? Ang ko naman po ay yung 33 na tinatawag nating mga standards ay minamatch po yon. Kaya lang ang amin po, Sir Ted, ay mahirap po magsabi sa ngayon na ihatag lang mo ang aming results namin without the comprehensive total results ng lahat ng mga buto. Mahaba po pero alam namin darating tayo sa punto na magkakaroon po ng kaliwanagan through scientific means ang mga resulta na ito. So, you cannot say ngayon po ng derechahan na parang wala ng pag-asa. Hindi pa sarado ito. Kumbaga, meron pa rin pong pag-asa yung mga kamag-anak po ng missing sa Bungeros na itong mga nakuha ninyo na mga buto ng tao ay aaralin pa. Hindi pa as in close case ito na wala po kasi ang headline nga dito, no DNA match for bones in Sabongero case. Parang ang dating po kasi wala na silang pag-asa. Manunted, hindi naman po. Unang-una, this is a 5.8 hectares na kinukuhanan. 4 po na quadrant ang kinukolektahan po ng ating Coast Guard. Okay. Sa araw na ito, tuloy-tuloy lang po ang kanilang pangungulekta. Ibig sabihin, hindi lang tayo aabot sa 1,400 na buto. Tuloy-tuloy po ang pagkuha nila. Ang pagkakaalam ko, nasa 2 quadrant pa lang po ang nakukuhanan ng ating mga Coast Guard sa 5 hectares na coverage ng kanilang site po. Ayun. So kumbaga po, kasi nga nawalan na po ng coverage itong paghahanap sa mga human remains, di ba? Napunta na po sa kung saan ang atensyon ng media. So kung July nagsimula ito, 1 taon na ngayon, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga bayani sa Coast Guard sa pagsisid. As we speak, ika nga po. Opo, may 8 team po ang forensic group at saka yung Coast Guard. At tuloy-tuloy lang po ito na halos umabot na po tayo ngayon ng 134
na-dive po sila sa Taal Lake. Alright, sige po. So siguro nga maganda ito na mabalikan din po ng media para din po sa kaukulang coverage kasi nawawalan po ng pag-asa yung iba na mga kamag-anak po ng missing Sabongeros nga sa ganitong mga balita na hanggang ngayon po wala pa rin pong kumbaga konfirmasyon. Sa ngayon ho ba kayo ay pinapatawag na ho ng hukuman o kayo ba'y pinapatawag na po ng depensa para po dito po sa inyong findings na ito? So far naman wala pa po? Opo, ang lead agency po namin ay ang DOJ. Wala pa pong pinapatawag sa atin at wala pa naman pong tigil ang ating forensic group sa pagkukuha at pag-i-examine po ng lahat ng nakukolektang ebidensya. Okay, sige po. So, well, kahit papaano po naman, ang aming pong adhikain nga dito ay maiklaro itong balitang ito dahil sa, alam nyo, sa gitna nga po ng napakaraming ingay ng mga bali-balita ngayon, hindi pa rin po kayo tumitigil para po sa inyo pong responsibilidad sa paghahanap po ng katotohanan sa mga kaso po ng missing Sabongeros. Damong salamat, Colonel. Maupay nga agaman nun, Ted. Kami po sa forensic group ay hindi po titigil sa Truth and Justice for Science. Opo. Nagaling sa science po. Opo. Sige po. Thank you po, Attorney. Colonel, sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Thank you. Salamat na marami. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.